Okay yan mga kabadyats, no? So, andito na naman tayo. So, ang problema ni customer, hard starting at palyadong-palyado yung kanyang engine, no? So, halos ayaw humatak. So, ito yung problema ni customer na sa kanyang makina, no? So, tapos wala pang engine cover yung kanyang makina, no? So, possible nito na mag-overheat mga kabadyats dahil malaking tulong yung ating cooling system. Yung air cooling. So, kailangan talaga may engine cover yun. So, pinalitan natin ng spark plug para mapaandar natin yung unit. Dahil yung kanya spark plug medyo alanganin na. Madami ng carbon yung kanyang spark plug. So, ibig sabihin yan, may problema na sa kanyang cylinder block, no? Oil liner. Okay yan mga kabadyats, no? So, umandar na yung unit, no? Umaandar naman siya kaso palyadong-palyado at hindi mo mabirit yung kanyang accelerator. So, palyadong-palyado siya. Sabi nga ni customer, ayaw na daw humatak yung kanyang unit. So, i-check muna natin ang compression ratio ng engine kung gaano pa ba kataas ang compression. So, ayan yung ating step by step na pag-check bago natin buksan yung makina ng mga kabadyats. Pero sa malamang na may tama na ang kanyang piston ring o valve. So, yan yung aking palagay dito sa makina ni customer. Okay. So, ayan mga kabadyats. So, gagamit tayo ng compression test para ma-check natin yung compression kung gaano pa ba kalakas. Okay, isa pa. Okay yan mga kabadyats. So, malakas pa ang compression niya. Halos umabot pa ng 150 PSI. So, bubuksan natin yung kanyang cylinder head. At i-check natin kung saan ba nagkaroon ng problema yung ating project ngayon, no? So, medyo pinahihirapan tayo nito mga kabadyats. Pero sa aking palagay, ang problema nito may singaw ang barbula o yung kanyang piston ring may problema na, no? So, ayan mga kabadyats. Itatap overhaul natin yung unit para ma-check natin yung kanyang cylinder block at yung valve. Kung alin man doon sa dalawa ang naging problema mga kabadyats. Okay yan mga kabadyats, no? So, ating bubuksan na yung ating project ngayon yun. Itatap overhaul na natin to mga kabadyats. At malamang sa malamang na nasa loob ang problema nito mga kabadyats, no? Alin man doon sa piston ring at valve ang kanyang problema o yung cylinder block mismo. So, ayan mga kabadyats. Para makacheck tayo na andito sa loob yung kanyang problema, no? So, ayan mga kabadyats, so, nabuksan na natin. So, yan yung problema. Nalusaw na yung carbon ng kanyang piston, no? Meron siyang namumuong carbon deposit, pero yung nasa gilid-gilid niya ay lusaw na. Tapos ito yung kanyang cylinder head. So, makapal na ang kanyang carbon. So, i-check natin ang kanyang kung alin dito yung nagkaroon ng singaw sa valve, no? So, tapos dito sa kanyang cylinder block, itatanggalin natin. At para ma-check natin yung kanyang liner, kung meron bang gas-gas. So, ayan mga kabadyats. Okay, mga kabadyats, no? So, nahugot na natin yung cylinder block. Wala naman tama yung kanyang liner. Ang may problema dito yung kanyang piston ring. So, malamang sa malamang na squeeze yun. So, ito yung nag-stuck. Yan. Tapos dito sa cylinder rin. Dialysis yun. May problema. So, ito yung dalawang valve niya, yung intake at exhaust. Papalitan na natin parehas ng bago yan mga kabadyats. Okay yan mga kabadyats, no? So, hindi ko na pinakita yung paglilinis. Pagkatapos natin linisan, papalitan natin ng bagong barbula. Tapos, ang gagawin natin, i-bubble lapping natin para sigurado tayo na walang kasingaw-singaw yung kanyang valve, no? Yung exhaust intake valve, no? I-bubble lapping natin yan. So, gagamit tayo ng grinding compound, tapos barena. So, barena ang ginagamit ko dito para mabilis yung
i-valve lapping natin, no. So saglit lang naman ito mga kabadgets, i-valve lapping dahil bago naman yung ating barbulang ilalagay. Okay, yan mga kabadgets, yung simpleng idea para walang singaw yung ating valve. Kahit bago yung valve, minsan sumasablay yan mga kabadgets. Kaya ang ginagawa ko ay binavalve lapping ko para walang kasingaw-singaw mga kabadgets, no. Pagkatapos natin i-valve lapping, so hugasan natin ng gasolina para mawala yung mga grinding compound na ginamit natin mga kabadgets. So ito yung dalawang valve na bago. So hinugasan natin para mawala yung mga grinding compound mga kabadgets. Pati yung cylinder head, hugasan din natin ulit. Okay yan mga kabadgets, no? So naikabit na natin yung valve. So ite-check na natin kung meron pang singaw yung kanyang valve exhaust at valve intake, no? So ayan mga kabadgets, no? Wala pa kasi na. So okay na, lapit na yung so wala kasi na yung mga kabadgets. So yun yung mga simple idea. Pagka papunta ng valve mo, i-valve natin yung para sure na wala kasi na sa kabadgets. So tapos i-install na natin mga kabadgets, no? So dito sa cylinder block, hindi natin pinalitan ng cylinder block dahil okay pa naman yung liner. Pinalitan na natin ng piston ring. So piston ring lang pinalitan natin, tapos barbula na dalawa, yung exhaust intake valve. So ayan mga kabadgets, no? So tapos dito naman sa timing chain niya, gagamit kayo ng rubber band para itali nyo dito sa kanyang tensioner guide, no? Para hindi malaglag sa ilalim. Okay yan mga kabadgets, yung mga simpleng idea mga kabadgets, no? Kapag ganito yung nangyayari sa unit ninyo. So step by step na pag-check bago natin buksan. So ito ang problema ni customer, masyado na makarbon yung kanyang combustion chamber, no? Tapos yung kanyang spark plug ay nagbabasa na ng langis, nagkakaroon na ng carbon. So ang problema niyan pinalitan natin ang piston ring at bagong barbula at valve seal. So ayan mga kabadgets. Dito sa apat na flange nut, gagamit tayo dito ng torque wrench na. So ang higpit nito 43 Newton meter, no. So ayan mga kabadgets, sineset up ko sa 43 Newton meter. So yan yung exact na higpit niya para pare-pareho mga kabadgets, no. Okay, dito na tayo sa pagta-timing mga kabadgets, no. So yung rotor ita-timing natin dun sa timing mark niya. Tapos dito sa timing sprocket, so siyempre bago natin install, ita-timing din natin. So kapag lumihis tayo ng konti dito sa ating timing ng ating timing sprocket at rotor, nagkakaroon ng problema sa pag-andar, no. So minsan hindi humahatak at palyado. So kailangan nating itama ang timing nito mga kabadgets, no. So ito nga palang model na ito yung version 2 ng ating facelift. So ito yung makapalang timing chain, no. So ayan mga kabadgets, yung timing mark niya. So yung timing mark sa timing sprocket, itatapat nyo dito sa pinaka screw bolt sa may cylinder head. So diyan nakatapat yan mga kabadgets, no. So tapos doon naman sa ating rotor, meron ding timing mark yun na nakatapat doon sa may crankcase. So ayan mga kabadgets, yung mga idea, no, sa pagta-timing ng ating timing sprocket at yung doon sa rotor. So kailangan eksaktong-eksakto yung ating pagta-timing diyan. Tapos ilalagay na natin tong pinaka spark plug sleeve, no, para mahulog man yung timing sprocket hindi didiretso yung kadena. So ayan mga kabadgets. So ayan yung timing mark ng rotor, no. So magneto yan. So ayan yung timing mark niya. So mapapansin nyo meron siyang tanda dun sa kanyang crankcase, no. So tapos ilalagay na natin yung bolt ng ating camshaft. So ayan mga kabadgets, so ito yung bolt ng ating camshaft. So mamaya higpitan natin yan pagkalagay ng ating nung kanyang tensioner.
So pagkalagay natin ng bolt ng camshaft, ilalagay na natin yung ating tensioner mga kabudyads. So wag nyo kakalimutan na palitan ng oil ring yung ating tensioner para hindi sumingaw ang langis dito sa may tensioners. So ayan mga kabudyads yung ating tensioner, no? Inatras muna natin para hindi agad siya tumukod dun sa kanyang tensioner guide mga kabudyads. Okay, mga kabudyads, no? So dito dadako na tayo dito sa ating pagba-valve clearance. So ang gagawin niyo papaikutin niyo muna yung rotor, tapos papagalawin niyo yung dalawang exhaust intake valve para maglapat. Tapos itatapat niyo na yung top dead center niya, yung timing mark niya, para ma-adjust na natin yung kanyang tappet screw. So ang valve clearance nga pala nito, facelift version 2, ang intake nito ay 0.010 mm, tapos yung exhaust ay 0.012 mm na. So yan yung exact na timing ng mga version 2. So ito yung makakapalang kadena, no? So ang exhaust nito ay 0.012 mm, tapos yung intake niya ay 0.010 mm. So yan yung valve clearance niya. Same sila ng clearance ng Maxima C. So ayan mga kabudyads. So medyo mataas ang valve clearance ng unit na to, no, mga kabudyads, kaysa doon sa mga Bajaj RE Compact. Okay yan mga kabudyads, no? So hindi ko na pinakita yung ibang detalye. So nilagyan na rin natin ng engine cover para dun sa cooling system niya. So ayan mga kabudyads, malaking bagay ang cooling system na binibigay ng air-cool, no? So para hindi masyadong umiinit yung ating makina. So napakalaking bagay niyan mga kabudyads. Okay yan mga kabudyads, no? So okay na yung problema ni customer. So one click na, tapos okay na accelerate na natin ng ayos. So gaganda na ang hatak nito mga kabudyads. So yan yung mga simpleng idea kapag ganyan yung nangyari sa unit niya. So ang naging problema niya ay piston ring at yung kanyang valve na sumingaw na. So yan yung mga naging problema ng unit na to mga kabudyads. Okay mga kabudyads, no? So hanggang dito na lang yung ating video. So yan yung mga simpleng idea kapag nangyari sa unit.